Giannis, naging marumi ng maglaro. Muntik na ang season ni Jason Tatum. Siniko pa si Brown, Jalen Green at Rockets mainit pa rin. Bininyagan si Cunningham. At matindi ang bawi ng Warriors. Tinawanan ni Curry ang depensa ng OKC. Night-night celebration. Tago ang lahat. Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Harris ay hindi na ipasok ang unang free throw at hindi rin na-rebound ng Pistons ang kanyang sinadyang mintis na nagbigay daan sa panalo ng Rockets. Siyempre, masakit yon, pero may tiwala kami kay Tobias na maipasok ang kanyang mga free throw. Sabi ni Pistons coach JB Bickerstaff, hindi lang niya nagawa ito ngayon araw. Pinangunahan ni Cunningham ang Pistons na may 26 na puntos, 9 na assist at 8 rebound. Nagtapos ang kanyang triple-double streak pagkatapos ng 3 laro, ngunit nakamit niya ang isa pang milestone sa paglampas sa 3,000 points sa kanyang career. Siya ang pang-apat na pinakamabilis na piston na nakarating sa milestone na ito, kasunod ni na Kelly Tripucka, Dave Bing at Bailey Howell. Natalo ang Detroit Pistons laban sa Houston Rockets nitong araw, 101-99, sa isang dikit na laban na natapos sa free throw line. Ang Pistons ay nahuli ng 5 puntos, 100-95 may 1 minute and 28 seconds ang natitira sa laro sa Little Caesars Arena matapos nilang magbigay ng offensive rebounds at second chance points sa 3 magkasunod na posisyon na nagresulta sa 6-0 run ng Rockets. Na-block ang isang 3-point attempt ni Cade Cunningham, ngunit na-rebound ni Tobias Harris at naipasok ang isang corner 3 upang putulin ang deficit sa 3. May natitirang 8 segundo. Nahati ni Sengun ang kanyang 2 free throws. Nakakuha ng foul si Cunningham matapos niyang matanggap ang inbounds pass na may natitirang 5 segundo at sinadyang mintisin ang ikalawang free throw matapos ang unang basket. Muling nagharap sina Cade Cunningham at Jalen Green sa kanilang ikatlong matchup simula noong napili sila bilang number 1 and number 2 sa 2021 NBA Draft na ipanalo ni Cunningham ang unang pagkikita nila noong November 2021. Kasama ang isang highlight reel na ito na ginawa ni Jalen Green over kay Cunningham. Defensive play. Now find Jalen Green. Oh my goodness! Oh! No, he didn't. He's been waiting to do that all game because he's been frustrated too. Noon, si Alperen Sengun ay isang di kilalang prospect na nakuha ng Rockets mula sa trade sa Oklahoma City Thunder matapos mapili bilang ika-16 na pick. Ngayon, ang 3 manlalaro ay naging mahalagang bahagi ng kanilang mga team. Ngunit noong linggo sa Little Caesars Arena, sina Cunningham at Sengun ang naging tampok sa kanilang draftmate duel kung saan nagtamo ng 101 laban sa 99 na pagkatalo ang Pistons laban sa Rockets. Natalo ang Pistons sa kanilang ika-6 na sunod na laro kontra Houston at bumagsak sa 4-7 record this season. Sa ibang laban naman, si Giannis Antetokounmpo at ang Milwaukee Bucks ay muling nakaharap si Jaylen Brown at ang Boston Celtics para sa ikalawang pagkakataon sa 2024-25 NBA season. Nakuha ng Celtics ang unang laban sa score na 119-108 in Boston, ngunit ngayon lumipat ang serye sa Milwaukee. Nagsimula ang Bucks ng mainit laban sa defending champions, umangat agad sa double digits sa pangunguna ni Giannis. Gayunpaman, wala pang 1.5 minuto sa ikalawang quarter, tila naging sobrang agresibo ang 2-time NBA MVP. Habang binabackdown ni Giannis si Brown sa post, gumawa siya ng turnaround move upang makakuha ng puntos. Ngunit sa kanyang pagliko ay sumalpok ang kanyang siko kay Brown, ang 2024 NBA Finals MVP, na nagpatumba kay Brown sa sahig. Tinawagan si Giannis ng offensive charge, kaya napunta ang bola sa Boston. Habang bumabalik ang dalawang bituin sa kabilang bahagi ng court, inalok ni Giannis si Brown ng high five. Tinanggap ito ni Brown, ngunit pinaandar ni Antetokounmpo ang too slow motion. Hinawi ang kamay ni Brown habang nagkunwaring inaayos ang buhok. Sinimulan ng Boston ang kanilang title defense na may 8-2 record sa unang 10 laro. Ang tanging 2 talo nila ay laban sa Indiana Pacers at Golden State Warriors, at ito'y kahit wala ang kanilang star center na si Kristaps Porzingis na kasalukuyang nagpapagaling mula sa foot surgery noong off-season. Samantala, hindi naging perpekto ang simula ng season para sa Bucks na may 2-7 record sa loob ng 9 na laro. Muntik rin tapusin ni Giannis ang season ni Jason Tatum sa isang hindi inaasahang pangyayaring ito. In the corner, Joe Mazzulla calls timeout. Sa pagtatapos, pinangunahan ni Tatum ang panalo na may
31 points, 12 rebounds at 6 assists. Ang isang panalo laban sa defending champs ay tiyak na magbibigay sana ng malaking kumpiyansa sa Milwaukee na naghahanap ng tamang ritmo sa season na ito. Samantalang pangalawang laro ng Warriors sa road trip at ngayon naman kontra OKC Thunder, well, sa unang laro unang nakapuntos ang home team mula kay Dort. Bumawi naman agad ang Warriors, isang magandang pasa mula kay Melton patungo kay Jackson Davis. Sumunod naman ang Green to Curry connection. Pero sa pagkakataon na ito si Green ang tumapos, isang tres ang ginawa. Dort ulit, second attempt mula sa long range. Iniwan, basket. Wiggins magandang cut ang ginawa sa gitna. Basket, mula kay Draymond Green. Ito masakit. Alexander umatake sa loob patungo kay Steph, basket. At may kasama pang foul. Wala nang 8 at kalahating minuto, isang tres ulit mula sa OKC. Mula kay Wiggins. Buti na lang bumawi si Wiggins mula sa pasa ni Curry. Williams umatake sa loob over Green. Tagumpay, may kasama pang foul. Payton pinasok na ni Kerr. Pero Wiggins kinuha agad ang advantage ng kalaban. Matindi ang ginawa, umatake sa harap ni Chet Holmgren. Basket, score, 15-16. Nang makuha ni Melton ang isang tres para sa Warriors, Curry nagparamdam ng mga kaibigan. Isang hard drive ang ginawa. Basket, ngunit Dort, mainit pa rin. Tres na naman ang pinakawalan. Score, 19-25. Nang magtagumpay si Alexander sa hard drive over Curry. Ngunit, hindi nagpatalo ang dalawang beses na MVP. Isang step back tres ang ginawa. Pasok, 3 minuto ang natitira sa unang quarter. Buddy Hield nagmamadali mintis. Sinagip ni Payton for 1-point game. Bumalik sa 6 ang kalamangan ng Thunder dahil sa magandang laro at assist ni SGA. Jonathan Kuminga agresibo, tuloy-tuloy, basket at may kasama pang foul. Ngunit natapos ang quarter na ito sa 26-33, leading for OKC dahil sa isang buzzer 3 mula kay Jones. Sa pangalawang quarter, si Buddy Hield ang unang nagtrabaho. Isang tres ang binitawan for Warriors. Another 3 at sa pagkakataon na ito mula kay Moses Moody. Ngunit Wiggins from OKC. Mainit pa rin sa labas ng arc, bumitaw sa malayo. Speaking of long range, Kuminga. Bumawi, isang malayong tres ang ginawa. Timeout ang Thunder. Wala nang 8 minuto sa ikalawang quarter. Pinasok na ulit ni Kerr si Steph Curry at siya ang nagdala sa unang lead ng Warriors. Isang tres ang binitawan, 43-41. At nahawa pa dito si Melton, pasok ang isang step back tres. Warriors nagtrabaho ang lahat. Wiggins isang mid-range jumper ang ginawa. Basket, SGA umatake sa loob, pasok ang hard drive, score 50-47. Nang sinamantala ni Kuminga ang depensa ng OKC sa fast break. Another 3. Isang bullet pass ang ginawa ni Curry patungo kay Melton. Basket, magandang play ang ginawa ng OKC for 2 points. Ngunit Melton, mainit pa rin para sa Warriors. Tres na naman ang binitawan. Basket, 4 3-pointer na for Melton. Umabot na sa siyam ang kalamangan ng Warriors nang maipasok ni Curry ang isang quick 3 mula kay Green. Ngunit bumawi agad ang OKC sa ilalim sa end 1 ni Lu Dort. Slow-mo, agresibong umatake sa ilalim. Basket, unang puntos mula kay Anderson. Sa third quarter, si Draymond Green naman ang unang umatake para sa Warriors. Basket, sumunod naman ang ginawang magandang pagtatapos ni Curry sa ilalim. Isang layup ang ginawa. Pasok, Steph Curry to Gary Payton connection. Isang magandang pasa sa ilalim patungo kay Payton. Basket, Stephen Curry unstoppable. Nilaro ang depensa ng OKC. Basket, Draymond Green dinala ang bola. Magandang pasa ang ginawa patungo kay Hield para sa isang slam. Ngunit agad bumawi ang Thunder for 2 points. Curry ulit, separation sa baseline. Basket, wala nang 5 minuto. Si Draymond naman ang nagpakitang gilas for tres. Lumaki na ang kalamangan ng Warriors nang binitawan ni Curry ang isang napakalayong tres. 95-73. Kumpiyansa na ang Warriors. Ginawang 100 ang puntos ng GSW sa tres ni Wiggins. Sa puntong ito, ipinakita ng Warriors kung gaano sila kabanta sa tres. Nang sunod-sunod nilang makuha ang tres. Mula naman ngayon kay Buddy Hield. Timeout ang OKC. Hield sumubok ulit sa tres. Mintis, sinagip ni Kuminga. Pagpasok ng fourth quarter, nag-commit ng maraming turnover ang Warriors na isa sa mga dahilan kaya dumikit ulit ang OKC. Dahil na rin sa pumapasok na ang mga shooting ng OKC sa labas at sa agresibong laro nila sa loob. Walang sagot dito ang Warriors mga kaibigan. Hanggang sa gumawa ng tres si Melton mula sa pasa ni Curry. Ngunit tulot pa rin ang OKC sa labas ng arc dahil sa tres ni Dort. Dito naramdaman ulit ang chemistry ng veterano. Curry Green patungo kay Gary Payton. Bumaba sa 6 ang deficit nang magkaroon ng careless pass ang Warriors. Tinapos ni Caruso.
Bumalik sa 8 dahil sa lob ni Green kay Kuminga. Wala nang 2 minuto. Nakita ulit ng lahat ang night-night celebration ni Curry. Bumalik sa 10 ang kalamangan ng Warriors. Sa huli panalo ang Warriors, 116 to 127. Stephen Curry 35 points, SGA 24 points. It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.